No blood, no salvation. Kung walay pagpula sa dugo, walay kaluwasan sa atuang kalat. So kung gusto tag kaluwasan sa kalat, nagkinahanglan ta sa dugo ni Kristo Jesus ngayong giula dito sa krus sa Kalbaryo. Walay binuhatan, walay pagpamimro simbahan, walay sakripisyo, walay paghatag, dili ing ana, walay kaluwasan dihang napita. Ang kaluwasan sa kalag sa tao nagdepende sa iyang pagtuo sa giula ni Kristo nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi ni ana nga dugo ngayang giula, makabaton ka sa libre kaluwasan. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Romans chapter 12, verse number 2. Ako ang basahon din sa iyong mga mata. It says, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So ito sigutan nining kabuntagon, blood wash versus brainwash. So brainwash is connected to our mind. So gitawag na siya brainwash o brain na ganyan pagkasulti. So in other word, konektado siya sa ato ang panghuna-huna. That is why in our text it says, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." So, there must be a renewed mind. Kung gusto ta, or gusto ang tao nga dili magpabilin nga brainwash. Now, brainwash refers to a state in which a person has been manipulated or forcibly influenced to adopt certain ideologies, attitudes, or behaviors, often without realizing it. This process usually involves intense persuasion, propaganda, or psychological pressure. Once ang tao biktima sa gitawag brainwashing, ang kasagarang ginagamit sa brainwashing, doon ay gitawag og intense persuasion. Grabe ang pagpugos sa tao. Then, through propaganda, daghang kay mga propaganda. That's one way of brainwashing. And then, psychological pressure. It can happen in various contexts, such as cult practices or religious practices, political partisans, extremist people or groups, or even through media or social media power or influence. The goal of brainwashing is typically to override a person's independent thinking and make them conform to a specific ideology or agenda. So muna yung katuyuan sa brainwashing para mo conforme ka, mo makiuyon ka. Ang pinakalusod ani kana bitang grabe na ka mo resulta og fanaticism, mo ni ang pinakalusod sa brainwashing. Og mo ni ginahimo sa mga leftist, tanawan ng mga leftist. Grabe ang ilang brainwashing diya.
and maging panatiko. O tungod sa pagka-panatiko, willing na mahimo og violence. Muna ilisod kayo sa ingon ani nga klase sa brainwashing. Kanang mga brainwash mga tao. Tanawa na, whether you like it or not, bisig asa kang dapita, whether in politics, in religious denomination, tanawa mga religion karon, ay mga religion nga willing to do violence. And ang pinakapait kay they're willing to KILL. I know a lot of denominations ngayon ana ang taras. Dili ka kumpiyansa nga naman. They're willing to KILL because of their religion. Grabe, yung anak ang mga tao. Muna hindi gitawag brainwash ng mga tao. Unlike sa blood wash, no, you're willing to die, but you never reach to a point nga you're willing to KILL. Dili ingon ana ang sa Bible. Si Jesus Christ, ang mga apostles, sila ni Paul, those are blood wash believers, Christians. They're willing to die for the cause of Christ. But wala sila mo abot sa point nga they're willing to KILL. Anybody, kung way tao musunod sa ilahang gusto, dili ingon ana ang blood wash nga klase sa mga tao. And in fact, sa history sa religion, pila ka Kristohanon ang nangamatay because of this so-called big church. Kini tawag big church. Pila ka mga tao ilang ipangpatay because those people di mosunod sa ilaha. So ang brainwash nga grupo, ang brainwash nga religion willing to KILL somebody because of that religion. Pero ang blood wash ng mga tao, they're willing to die for the cause of Christ. That's the difference atong makita aning duha. Whether asa kadapit nga aspects kinabuhi, whether in religious practice or religious denomination, whether in politics, nakakasitwag politics, or even those extremist nga mga tao, kanang mga extremist, kanang grabe na nga mga violente na kayo nga mga tao. Once ang tao dia brainwash, so they're willing to KILL. Muna ang atong bantayanan sa mga brainwash ng mga tao. Willing na gay na to do violence. Kana nga mga tao brainwash. Ang bloodwash nga mga tao willing to do good. Willing to follow rules. Willing to obey laws. Willing to submit to authority. Muna yung mga bloodwash nga mga tao. Pero mo resort nag violence, these people are brainwashed people. Muna ato makita din eh. So at least gutan ni kabuntagon the difference between bloodwash and brainwash people. So side by side atong tan-awon din ang brainwash, ang bloodwash, and then ang brainwash. So diri nga side atong tan-awon ang bloodwash. So diri speakers atong tan-awon din ang brainwash. So number one, atong makita diri. So
connection sa dito atong iyahang atong tanon yang opposite nga aspect. Ang blood wash ng mga tao, they obtain first atong makita diha is redemption. Redemption. Ato na himubuon by His or by the blood of Christ. In other words, at tan-on din these are converted, kini nga mga tao converted by the blood of Christ. Now, ang opposite niya din redemption. So, kung natong tan-awon din blood was Christian, blood was believers, at makita diha, muna sila ang nag-obtain of redemption by His blood. Naa sila redemption. Converted sila. Bot pasabot. Asa man ang bot pasabot? Converted. This means saved and secured eternally with Christ. So these people are saved people. Mga luwas ng mga tao. Heavenly bound. Mga lumulupyo. Their citizenship is in heaven. Mga lumulupyo sa langit. Mga langit nun nga klase sa mga tao. Washed by the blood of Christ. Both by the blood of Christ. Kung atong tanawon sa Biblia, katulad ng term yan sa Bible, muna siya ang gituwag blood wash. Katong nagbutang sa ilang pagtuo, diha sa waylain dugo ni Kristo Jesus. It is the blood of Christ nga maoy nagahatag kanila og kaluwasan o nagluwas kanila. So mo sila ang klase sa mga tao. Kung imong basahon, pati man daghan kayo mga bersikulo sa Biblia about the blood of Christ, but let's look at Ephesians 1:7. Ephesians 1:7 ato makita din mabasa nato din unsay nahimo sa blood of Christ. In verse number 7 it says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. What is the word redemption? Redemption, the word redemption means kung ang usa ka butang na kay usa ka alahas na nasangla, no, na sangla og narimate, nasan ang sangla sa punsyap, ang imo haragid nga pwedeng himuon din is to redeem that jewelry para mahibalik sa imo That is what we call imong i-redeem. Bisaya, lukaton. It is in your part to redeem. Ana nga klasikong nasanglata. Kita, yung sa Biblia, we are sold, no? Nabaligya kita. Sold under sin. Ana yung sa Biblia, in the book of Romans chapter 7. Romans chapter 7, then verse number 14. Romans 7 verse 14, it says, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, yun siya, sold under sin. So, nabaligya ay kita nga tus kasalanan. Di pa nag-iyan kita kanya tus kasalanan. Pero yung sa Biblia, we were redeemed. In other words, both. Di palit kita pagbalik. Tanawa sa gito 1 Corinthians chapter 6. Tungod kay nabaligya kita sa kasalanan, so gustos Ginoo nga paliton kita og balik. That is why in 1 Corinthians chapter 6 verse number 19 and 20 or verse number 20. Yan sa diya. For ye are both with a price. Ye are both. Ye are redeemed. Gilukat ikaw, gipalit ikaw sa with a price. And that price is no other than the blood of Christ. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kung atong makita din the word both, the word redeem is nasa Biblia in connection sa ato ang kinabuhi nga kaniadto na baligya kita sa kasalanan,
Unya, yung sa Biblia, tungod sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Calvario, we were both with a price, we were redeemed by the blood of Christ. Muna yung sa diya, through redemption. Atong gibasa kanya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So kaniadto di ay mga nabaligya kita sa kasalanan, naa kita sa kasalanan, pero gilukat kita sa dugo ni Kristo Jesus. Now, ikumpara mo sa mga taong brainwash, they have religion, they have leaning sa ilang kinabuhi, whether it is religion or political affiliation, political partisan, naa sila ni ana, o naa sila brainwash ka na ng klase mga tao. So wala na nagpasabot nga naay usa ka relihiyon ang tao, bloodwash siya, walay religion din nga involved sa pagka pinalit sa ato ang kalag, sa ato ang kinabuhi, pinagis dugo ni Kristo, walay relihiyon din nag-involve. Ang brainwash ng mga tao mo na nag-involve og religion. In other words, sa atong gibasa nila, Jesus' blood delivers us from sin. Ang pasabot niya na, ang dugo dahil ni Kristo mo ay nag-deliver. Kanato, gikuha kita, gipalit kita, gilukat kita, giredeem, gideliver kita, gikan sa kasalanan. And that because of the blood of Christ. Ito makita ina. Kung imong tanawon, ang kabaliktaran, sa mga taong brainwash, ang mga taong brainwash, conform to the world. Muna ang kita, redemption by His blood, converted by the blood of Christ, giluwas, pinagis sa dugo ni Kristo. Pero kini nga mga taong brainwash, conform to the world. They are in conformity to the world. Muna itong gibasa sa tuang text kanina. Muna ang contrasting facts. Ito makita din ha. There's a contrast kung imong makita din ha. Verse number 2, siya, and be not conformed to this world, but, that is a contrasting statement or contrasting word, but, yun siya, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang brainwash ng mga tao, conform to the world. Kung unsa ang gawi diri sa kalibutan, mo na ilang kinabuhi. Muna ang mando sa Ginoo sa tua, ayaw pakisamaan ang mga tao. Ayaw pagpakisamaan ang klase mga tao. If you are a Christian, if you are a believer, bloodwash, ayaw pakisama, ayaw pakipariho ani nga mga tao nga mga brainwash. They are in conformity to the world. So ayaw diha, yung sa Bible. Whether you like it or not, muna ito naman, worldly thinking squeezes you into its mold. Muna siya, kung ang kalibutan nga panghuna-huna sa tao, muna the word squeezes, pasabot muna mo piga sa imo ha, aron maporma ka sa sama sa panghuna-huna sa kalibutan ng mga tao. May sama ka sa ilahang panagway, may sama ka sa ilahang sinultihan, may sama ka sa ilahang gitawag og postura. Muna'y gusto sa gitawag og mga tao nga kalibutanon, ang tao nga ang kalibutanon, ang una-una kalibutanon, muna siya mo purma, mo piga sa tao aron maging mahimong ang iyang purma maging kalibutanon. A brainwashed person means indoctrinated. Isa na. Manipulated. Deceived by wicked leaders or leaders.
worldly system or religious practices, and having violative tendencies. Muna yung mga brainwash nga mga tao. Dunay gitawag violative tendencies na capable to do something evil. Muna yung mga klase sa mga tao. O dili ka kumpiyansahan. Violative tendencies refers to behavior or behaviors or inclinations that go against established rules, laws, morals, principles. The word violative comes from the root word violate, or the word violate means to break or disregard. Asa man kandapita na pili lang ka either in politics, in religious aspect. Once ang tao mo ni siya ang nasiyang iyang kinabuhi. Once mo ni mong makita sa maong tao, ang inclination niya ng tawhana is to go against established rules. That's one. Laws, mga balaod, morals, and principles. Muna indication sa taong brainwash. Muna yung kasabot ay mga tao, daghang kog mga na ako'y mga kaila sa Facebook, nag-claim nga Kristohanon. Pero when it comes to political aspect, ang ginasuportaran, katong mga taong walay morals. Katong mga taong go against established rules, laws, morals, principles. What is established rules? Naman tayo mga rules. Katas Pilipinas na tayo rule gisunod. Kaya kung nga tayo rules, natas jungle karon. O balik ta atong mga year nga ang mga tao mukhaon pag mga tao. But we are now civilized community. That's why we have rules nga gisunod. Mga laws, mga balaod. Mga importante kaya ng mga balaod nato nga sundon. Wala hindi na ako makuha ang logic sa klase sa mga tao. Kaya naaman tayo ito human rights. Whether we like it or not, naka-enshrine na siya sa atong konstitusyon. Kung kalimtan mo na, di. Muna ilisod kayo sa klase sa mga tao ngayon, ana. Nakalimutan. Nga doon nalay usa ka Diyos, nga doon ay katungod mukuha sa kinabuhi sa tao. Let God be God, and let man do its job. Kung sa trabaho sa tao sa kalibutan, sunod ang balaod. That's the job of the government. Ang nagalisod kay pati mga religion nakisakay. Muna mga taong brainwash. They're willing to do violence tungod sa pagka-brainwash na yung klase ng mga tao. Ang bloodwash ng mga tao, dili kung ana. Kung naay makitaan nga kasalanan, ang i-share, dili armas, ang i-share, gospel. Because there's only one thing. There's kalibutan nga makausab sa tao, and that is the gospel of Christ. Wala na ilain.
morals. Ang pagpatay tao, moralidad ba na? No. Why moral ang usa ka tao nga mopatay og tao? Muna ang pinakalusod, if you support a person which magsunod sa rules and laws and then good morals, I don't know sa klase nga mapistuhanon. Wala ko kasabot, di na ako balay sa kung nahuna anong nahimom ning Kristohanon o paila-ila ning Kristohanon o Kristohanon ba kani tinuod o basig nagpakaron ingnonan, because a true Christian always pro-life, regardless unsa nang klase kinabuhi, regardless kung dautan ang kinabuhi, still ang Kristohanon pro-life. Why command sa Bible, wa gyud agad command ang Church of God, kill them? No, wala. Always pro-life ta. Bawal gay nato ng abortion, bawal gay sa to ang abortion. Ano man, it's life. Nahilisod kayo sa mga klase ng mga tao na nagpaila-ila nga mga Kristohanon. Bahala ng mga uban nga mga religion. Bahala ng uban nga mga religion diha. Mga religion sa kailan kahibaw natin nga mga anti-Christ yung kaindag ko nga mga relihiyon. Kung gusto nilang mapatay tao, bahala sila, gusto nila na. Ang anti-Christ man na. Pero sa grupo sa kang Kristo, dili ingon ana. Pro-life ta, regardless unsa nga klases kinabuhi. Kung i-change sa Ginoo, i-change sa Ginoo someday. Mangitag pamaagi ang Ginoo to change that person. Walay imposible sa Ginoo. Pero nung ka never nga dimension, never nga gimando sa ato especially in the church age period. Kung naay mga tao nga naghimo og dili maayo nya yung ka kill them, wala gisulti ang Biblia niya. Wala nagsulti ang Bible niya. Never nimo nang makita sa Bible. So in a simpler term, at makita na, violative tendencies are repeated or natural leanings toward doing wrong. So kining gitwag violative tendencies, mo ni kanunay ginabalik-balik or nahimong natural nga intunganay siyang kinabuhi nga mohimo og sayo. Breaking boundaries, gituwag diya disobeying authority or acting unlawfully or immorally. Kuning mga tawhana. Makita nimo na karon patindiganan ng mga klases mga tao. Sa social media, ang naa sa social media, for example, gato makita din ha. Unsa ni mga example sa itong violative tendencies? Lying or cheating without guilt. Can you imagine ang mga tao karon sa social media? Grabe ng pagpamakak, grabe na ang kaingon ko grabe. Kaya po sa mga tao no nga pabalik-balik ng musultig bakak unya wala na guilt nga mabati sa iyang kuan. What is that? Mga mga taong brainwash ni-resort na sa gituwag og violative tendencies. Wala na ikahadlok ba? Wala na ikahadlok mamakak. Wala na ikahadlok mag-cheat. Wala na guilt nga makita sa iyang kinabuhi. Bahalag bakak, sakyan. Pero kay balo ko, daghang pong mailad. Nga naman, daghang mga taong ignorante sa social media, ignorante sa dagan sa social media, ignorante sa mga application sa ipagpangbuhat niya, daghang mga taong ignorante. Gakuan na yun, adi naman na ma-blame. Pero ang i-blame na ito, kanang mga taong nagpakalat niya, bisag bakak, ipakalat yapon. Ang mahitabo, ang giakusar na ino magproduce og ebidensya. Tanang kabuang ni matawanan
Ang sa sistema sa balaod, kung ikaw ang nag-akusa, ikaw mag-produce og ebidensya. The burden of proof na sa taong nag-akusa. Naon sa naman doon ang akusa na mo na imong pa. Wala gituwag lying or cheating without guilt. Walay guilt nga nagibati sa kasing-kasing. Usa pa, disrespecting authority or laws. Di na mo sunod sa balaod. Nag-disrespect na sa mga authority o sa mga balaod. Bisa klaro kay mo na gisulti sa balaod, mo na ang gisulti sa balaod ay i-twist gud gyapon sa klase sa mga tao. Continual rebellion against God. Anong naingon continual rebellion against God? Because rebellion, ang pag-rebelde sa Ginoo, it's not directly rebellion against God. Daghagway ang tao nga mahimong rebelde batok sa Dios. For example, nagrebelde ka sa gobyerno. That's one way. Why? Nganong rebelde ka tubangan sa Dios kung nagrebelde ka sa gobyerno? Because government is an instituted gitawag og one of the institution nga gihimo sa Ginoo to govern society. Now if you rebel against government, you are indirectly rebelling against God. That is why there's a continual rebellion against God. Muna ingon sa Biblia, submit to the higher powers. Alam to, Romans chapter 13. Tapad na sa tuang teksto. Verse number 1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnations. Ang sa isulti diri sa heading, the Christian's relationship to government. Di man ta kaangay sa nagdumala sa gobyerno, wa tay mahimo na, we have to submit to the government or to the governmental authority or to the authority of the government. Mo na isulti sa Biblia. Kailangan ta mo submitar. Kay walay powers, walay government nga wala gi-ordain sa Ginoo. Continual rebellion against God. Mo na makita nato. Another example, violent or aggressive behavior toward others. Can you imagine ana? Sa social media, magtanaw ko sa mga comment, nag-comment ang isa diri pabor speakers, gibantaan na, makita ta ka din di ikakauling buhi. Can you imagine anang klase sa mga tao Pagkabayulinti og mga attitude. Pagkabayulinti og mga sunultihan. Can you imagine puro ang nasa utok sa klase sa mga tao, K-I-L-L. Muna termina sa utok. Kung unsa ang ilang idolo, maupo ni sumusunod. Kung ang ilang giidolo, may utok nga K-I-L-L. Mo po ni sumusunod. K-I-L-L. Di ba pwede nga maging peacemaker ta dapat? Diha pa lang sa social media, comments pa lang, comment section pa lang. Wala na, gusto na mo pat, gusto nang, ay naku. Violent or aggressive behavior toward others. Last, at mga ignoring spiritual conviction or moral standards. Wala na, gi-ignore na nila ang spiritual standard. Ang spiritual conviction o ang gitawag moral standard, wala na sa ilaha. Pag mo resort na ka sa punto na gusto na kang manakit og tao, wala na ka sa moral standard. Wala na kay moral standard. You are already ignoring spiritual conviction and moral standards. Wala na.
Nang usa ka vlogger ingon nga, if you support this kind of person, that means you have to surrender your morals, your common sense. Wala na kay common sense. Tulot to kabutang yang gisulti. Ang imo na lang paniwalaan ang sulti ni mga tawanan, mura na imong gituohan. Wa lagi tarong nimo sa imong paminaw, imong tarong kaniya lagi tawanan ang tarong. Dili ingon ana. If we are blood wash, dili ingon ana. Sa mga tao lang ng brainwash ng mga utok. Ang ilang gipaminaw kadto ra gyud ilang giidulo. Wala na ilaing tarong, wala na ilaing sakto kaniya ra gyud. Ang iyang isulti mo na gospel truth. Dili ingon ana sa atua. Ang atua ang pinaka-gospel truth is the word of God. Let every man a liar, and let God be true and every man a liar. Muna ang prinsipyo sa Biblia. Ang Dios ang tinuod, ang tanang tao bakakon. That means kinsa man ang tawhana, it's not unsay ang isulti, it's not gospel truth. Ang pinaka-truth nato diri is no other than the word, ang ato ang Biblia ang gunitan, the word of God. Muna ay pinaka-truth. Ang mga example sa Biblia, violative tendencies are often the result of a sinful nature. Ang iyang pagkatawhanan mismo, iyang ayunan, ginaayunan, ginatudo, ginayunan. Manang gitawag carnality ng sa Biblia is enmity of God. Tanaw sa Romans 8, chapter 8, verse number 7. Romans 8, verse number 7. It says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kung ang atong pagkatawahanon, atong paundayunan, muna resulta. Kung ang lingtunganay ni ana, kaaway ang tao sa Dios. Kung ang iyang pagkakarnal, ang iyang pagkatawhanon mo, iyang paundayunan sa iyang kinabuhi. Kining klase sa mga ni-resort ng mga violenting yung mga trabaho, tawanon nga na ang kinabuhi, yawan on nature of human nature siya. Trabaho na sa yawa sa iyang kinabuhi. Muna yun sa Biblia, kaaway na siya sa Diyos. Kanya mo resort ka, KILL, ang nasa autoperme, KILL. That is not moral standard. That is a carnal mind. And that mind is enemy of God. Galatians 5:17, it says, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. So kung ang espiritu na to, o kining unod no na to, mag-away ni sila pirmi. Pero mo na siya sa atua as a believer, as a Christian. Kinanglan ang ato ang paundayunan, ang ato ang spirit, not the flesh. Kaya kung magpadauta sa flesh, mo na gitawag o kapildihan po na to. You can't be both. Either you're washed in the blood or warped by the world. Mga kamaturan diya. Hindi ka pwede sa duha. Number 2. Atong sa naman dali, kaduha. Dali sa atong ikaduha, atong makita din number 2. Not only obtain redemption by His blood, but also obtain remission, at anong gisigutan tumilabay, by His blood. In other word, cleanse by the blood of Christ. Cleanse by the blood of Christ. So, yung kung ano niya, itong tanaan. Kita ang mga titawag sa blood wash, not only obtain redemption by His blood, obtain remission by His blood. Ato nang gisgutan,
atong milabay nga mga pipila ka Sunday about the blood of Christ, dispensational blood, ato na nang gisgutan. That means cleansed by the blood of Christ, or born again, or made new. Muna ito Blood was mind is a renewed mind. Kung naatay mind nga, atong pagka nahimutang Kristohanon, blood wash ang atong panghuna-huna, renewed na siya. In other words, doon na kita transform thinking. Ang atong panghuna-huna, transform. Sa atong gibasa diya kaganina, verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed, according sa atuang text, by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. The Spirit rewires your mind through the Word. So, ang balang Espiritu mo ni siya magpahibalik, maghatag og connection, pabalik, diya sa pulong sa Ginoo, so that ang atuang mga gipanghuna-una o gagatuang magawa sa tuang nagaagad sumala sa gitawag og trabaho sa balaang espiritu. And not only that, we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, ingon diya, 1 Corinthians 2:16, may dapat ibutang sa usa ka tao. If naay mga tao nga makadungog, makasugata ning ato ang podcast, I hope mahimo ni siyang gitawag og mahimong gitawag og dako nga lesson sa iyang kinabuhi. Verse number 16. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? He said, but we have the mind of Christ. A blood-washed Christian, blood-washed believer, nga naka-obtain og remission by his blood, cleansed by the blood of Christ, doon na siya mind of Christ. Nakita'y panghuna-huna ni Kristo. So, dili basta-basta ang ato ang panghuna-huna. Blood-washed believers think heavenly things. Munay na sa atong panghuna-huna, we are always minding heavenly things. Mga butang nga langit nun, muna atong ginahuna-huna. Dili ning mga kabuang diri sa kalibutan ng gipanghimo sa mga tao. Dili ning mga trabaho sa mga social influencers, mga social media, mga vloggers, o sa uban diyang anam kita nato karon sa social media nga mga kabuang ang mga gipangsulti, mga dautan ang manggawa sa mga baba. Pagkabakako naman lang sa way kakumpara, grabe gyud. Pero kita nga nakasabot unsa ang pagkagitog blood wash na atay mind of Christ. Una ingon rin Apostle Paul in the book of Philippians chapter 2, tawag sa Philippians chapter 2. And then verse number 5. Kung sisulti niya din Philippians chapter 2, verse number 5. Shall let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. If we have the mind of Christ, then this mind na ani dapat nato. Unsay sulti diha? Unsay klase sa mind? Siya who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. What kind of mind is that? What pasabot? It is the mind of humility. It is a humble mind. Muna iyang gisgutan din sa mao nga passage. Nagisgot siya og humility. Even si Kristo, in the form of God, wa siya maguna-una. He's not thinking to be not robbery to be equal with God. He's not in the business nga mo pakita sa mga tao nga equal ko sa Ginoo. Dili ingon ana iyang mind. Ang iyang mind is naa siya gitawag og humility. In verse number 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Dili ni si Juan diya, ha? Nag-claim nga, appointed son of God. Dili ni siya mao. Disappointed na tao. Mag-claim ang bersikulo nga para sa kang Kristo, dili siya. Is it verse number 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga ito makita din ha, what mind? The mind of humility. A humble mind. Ito makita din ha. Muna dapat naasa sa katao. Dili na nga, asa may humility ana kung gusto kang kiail sa mga tao? Asa ang humility diya? Ang humility is to follow rules and regulations, to follow the laws of the land. Muna humility. Jesus Christ, muna iyang gibuhat. Masagi mo ni Kristo, gi-fulfill niya ang tanang gisulti sa balaod. At ito sa gitawag og contrast, sa gitawag og cleansed by the blood of Christ. Unsay nitabo aning mga tawhanan kini mga brainwash nga mga tao. Not only conform to the world, but also natong tan-awon sa iyang contrast din is controlled. Controlled. So mga mga tao, brainwash yung mga tao, controlled by philosophy. Ang sasulti sa Biblia, Colossians 2:8. Ano sa Colossians chapter 2, then verse number 8, it says, Colossians 2, verse number 8, it says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So kung imong tan-aw din ha, naghatag og warning ang Ginoo nga magbantay kamo. Beware. When we say beware, the normal sa atua sa Pilipinas or ambot sa ubang lugar, pero kung natay makita diha, beware of dogs, magbantay ka sa ero. Sakay kag bus, beware of pickpocketers, magmatnon ka, magbantay ka kay naay mga mangunguot hinabot pasabot, tagaan ka og instinct, tagaan ka ga insight sa Ginoo nga makinang magmatngon ka. Ano man naay mga tao nga dili maayo diha or naay mananat nga delikado diha sa Biblia. Pag ingon sa Biblia, beware, but pasabot magbantay ka. Ano man, doon ay mga tao nga mangingilat gamit ang filosofiya. Philosophy, ato makita din ha. And when deceit, ingon ang pulong sa Ginoo. So man mo tuhana ang ilahang mga philosophy, isaragid ang among gisunod, isaragid among tan-awon, isaragid ang kanyo imagine anang klase sa mga tao. Even sa mga religious sa mga religious denomination, mo may sulti sa among pastor, mo may sulti sa among labaw, mo may sulti sa among kuan dinhi, di na maminaw sa usay gisulti sa pulong sa Ginoo. So ang ilang filosofiya sa kinabuhi kinikit among paminawon. Kining among leader, hindi basta-basta. Nag-eskwela ni. 10 years na sa eskwelahan. Can you imagine? 10 years sa eskwelahan, pero wala na ibaluan. Kaya na lang ng klase sa mga tao. Mani ang principle na imbutang sa inyong una-una. It is a lesson para sa matag-usa. Not every deep thought is divine truth. I repeat, not every deep thought is divine truth. Dili tungod kay lawom kayo ni nga panghuna-una ba? Dili basta-basta nga panghuna-una ba? Pertika lawom kayo ni nga panghuna-una. Wala nagpasabot nga lawom nga panghuna-una. Kamatuoran na gikan sa Dios, dili.
The truth, the divine truth is the Word of God. Mo ni ang divine truth. Isa kung sa panakalawom sa panghuna-una sa tao, kung wa na gikan sa pulong sa Ginoo, why pulos na? It's philosophy. Kaya kang matudlo sa mga tao nga wala magsumika, dili ka magkang nindot. Maayo. O tanaw ng mga nagpractice og mga yoga-yoga. Ano yung mga meditation diha nga kitudlo po nila nga kaya maayo siya kung imong tanawon, maayo siya para the body, maayo siya. Pero i-compare mo sa truth sa Biblia, layo kayo. So wala nagpasabot nga lawom na siya nga panghuna-huna, kamatuoran na siya. No. Mo ni ang gitawag sa Biblia, controlled by philosophy. Mo ni pait. Kontrolado ka sa filosofiya sa kinabuhi. Instead, ari ka sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. So that's brainwash. Number 3. That's number 3. Not only sa blood wash, not only obtain redemption by His blood, obtain remission by His blood, but also number 3, ito makita din obtain regeneration. By His blood. Ang buot pasabot niya na, you have buot pasabot cleared by His blood. Gi-clear ka na sa Ginoo. Kaniya ito tanawa sa atong gisgutan atong about sa forgiveness, Old Testament forgiveness. Dili ka napasaylo sila sa Ginoo, pero dili sila wala sila na-clear sa gitawag ilang guilt. Exodus 34 verse number 7. It says, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin. Tanawa, nagpasaylo sa tanang kadautan o kalapasan o kasalanan, and that will by no means clear the guilty. O dili pa siya, wala pa siya na-clear. Napasaylo lang siya, pero di pa siya totally clear o hinlo o limpyo, free from any gitawag defect. O na paghapon nagpabilin sa gyapon siyang kinabuhi, pero sa ato karon kaning word nga regeneration man God is mo po rin gitawag born again or bagong kinabuhi, bot pasabot sa Biblia. Manay bot pasabot sa Bible. In other words, this means having a clear and conscious conscience before. In other words, having a clear and conscious conscience. Di lang kay klaro na imong panghuna-una, doon na nakasakit og consciousness. Dili ba tong sa taong brainwash, murag robot, kung sa isulti sa labaw, sundon. Pag sa isulti sa labaw, kiyay ilildat man, patay po ng tao, porque brainwash. Wala sa ikaw galingong desisyon sa kinabuhi. Unlike sa mga blood-washed Christian, blood-washed believer, naasa siyang consciousness that this is something, kung kinimay gisulti sa kuha, this is something evil. Makasabot siya nga, di man ni maayo. Di kung sunod dautan ni, muna na ka sa consciousness. Pero kani mga brainwash ng mga tao, wala na consciousness. Murag robot, masay ipindot sa yang amo, yang idolo, amora po yung sundon, manay pait kayo. Naklase sa panghuna-una. Tanawa sa ito, Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. Tanawa atong conscience diya. Ang saghimo sa blood of Christ sa atong conscience. Hebrews 9, then verse number 14. It says,
how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Muna inaat kita'y klarong konsensya, but pasabot, klaro og ang atuang konsensya, dili tong sa isulti, tuura ka, buhat rapog ka, dili, naguna-una ka, kahibalo ka nga, unsay dautan, unsay maayo, muna dapat nga konsensya, conscious ka ba, unsay mong kinabuhi, unsay mong gipanghimo. Di kayo mo nagrobot lang, sunod lang, bisag unsay pabuhat, dautan na kayo pabuhat, ala, sunod lang yapon, dili, yun ana, kinabuhi sa blood wash, kana nga pasas kinabuhi, muna kinabuhi sa mga brain wash. The blood doesn't brainwash. Ang pasabot, ang dugo ba ni Kristo, dili mo brainwash. The blood of Christ doesn't brainwash. It awakens. Muna ba pasabot? Unay kalainan sa ato ang dugo ni Kristo, dili siya mag-brainwash sa tao. Nga sunod lang, sunod, bisag unsay isulti, bisag di na mayong ipabuhat, sunod lang, sunod, dili yun ana. The blood of Christ, it awakens yung sa Biblia. It awakens, but pasabot, klaro ang imong consciousness. Klaro ang butang gipabuhat sa imo ha. Nga gihimo nimo maayo dili tong dautan. Pero kung ang tao musulti na pahimuon na kag dautan, brainwash ang tawagan na. Tanawa ng mga tawana. Dautan ang ipanghimo, muna yung mga brainwash. Kaya gisulti sa ilang amo, muna yung buhaton ninyo. O muna itong buhaton. Muna itong himuon para muna itong brainwash. Dili, ingon ana, ang blood of Christ. The blood of Christ doesn't brainwash, it awakens. Ato ta sa gitawag og contrast. Kung sa ato nag-obtain og regeneration diri sa ilaha ang mga brainwash nga mga tao, unsay nahitabo? Condemnation. Condemn. True religion. Pinarusahan, sa Tagalog, pinarusahan dahil sa kaniyang relihiyon. May pait kayo? Tara na to. Matthew chapter 7. Daghan kini mga tao ayon nani. Ya kasagaran na ning mga brainwash nga mga tao, kini mga manipulative nga mga tao, mga leader sa simbahan, sa politics. Ang isulti, ayaw na magpabinaw sa uban. Ayaw na magpabinaw sa uban sa ako lagyod. Kaya imagine ang klase sa mga tao. Dinhi sa to no. Listen to everybody. Paminawa ang uban, then i-compare nyo kinsa ang nasa truth. Ano madlo man ta? Pero kini mga manipulative ng mga tao, adi kini papaminaw ilang membro sa uban. Bawal ng mga membro maminaw sa uban nga nagbali sa pulong sa Ginoo. Kanang nga klase sa mga leader sa simbahan, mo ay mga manipulator. No, ga-manipulate sa mayon sa tao, sa mga ordinaryong nga mga tao. Ang resulta niya mo ni, tanaw na to. Matthew chapter 7, verse number 21. Ang sulti sa Biblia diya. Verse 21 says, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. These people, natutaon, kini nga mga tao, doon na ni relihiyon. Ano man kayo matag doon na relihiyon? They prophesied, they teach, they prophesy the name
about the name of Christ. They call the name of Christ, Lord, Lord, Lord. Siya, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. This is a sign na kini nga mga tawhana na ay relihiyon. Pero kung sinitabo, kung sa isulod sa Biblia, iyon ni Kristo in verse number 23, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kung sinitabo na yung mga klase sa mga tao, mga brainwash ng mga tao, condemned tungod sa ilang relihiyon. Amo naman ni among namatan nga relihiyon, dili lang gimi pagpakamatay, brainwash. Amo man ginisulti sa among pastor, siya gid among sundon, brainwash. Amo naman ni ang among leader sa among simbahan, laas kayo gi-eskwelahan, 10 years siya nag-spend og pagtuon sa di man pagbiblia ang gito, ambot sa itunan. Brainwash. Among simbahan mo'y gitugianan sa Ginoo para mapundar ang Biblia, brainwash. Wa kay balon sa history sa Biblia. Mga brainwash ng mga tao. Dala mga tao ang brainwash. Pait kayo ang dangatan sa mga tao nga magpabilin ining klase sa pagka-brainwash. Whether you are in politics, you're in a religious denomination, naka-affiliation sa mga religious sect, isod ng di ka na maminaw, pagtuhuli mo, ikaw na ang nas kamatuoran, even kung imong tanawan, imong pagtulunan, ikumpara sa Biblia, perteng layo, manay lisod kayo. Brainwash. Pero importante kayo na kabuntagon, blood wash dapat ka. Kana bang hinugasan ka sa dugo ni Kristo Jesus? Ito ato nang basahan ang bersikulo niya na karon. Kung ato ni siyang ibutang practical application sa atong kinabuhi, which in other words, napay isa diri ka truth atong pagtagad. Religion can brainwash. Relationship with Jesus, blood washes. Ang importante din ang side sa pagka blood wash. If you have faith in the blood of Christ, then you are blood wash. So, ato tas kitog practical application, ang pangutana, which are you? Asa man kaning duha? Blood wash? Brainwash. Blood wash means there's redemption, free, remission, forgiven, regeneration, transform. Brainwash means conform, controlled, condemn. Blood wash led by the word of truth. Giginayahan sa pulong sa kamaturan, which is the word of God, the Bible. Brainwash led by the world of lies. Ang nagiya sa ila, kalibutan sa baka. Ang nagpalibot sa ilang ginabuhi, puros bakakon. Now it's time to examine. There's naminaw sa to sa podcast. They have to examine sa ilang kaugalingon. Are you living from a renewed mind or recycled lies? Ang imo bang pagkinabuhi, renewed mind, or sa mga recycled nga bakak? Na? Daghan kayo na makita nimo.
in social media, recycled lies, balik-balik nga bakak, balik-balik nga bakak. Puro bakak. Gina-recycle. Ang pinakanindot di sa ito ang makita sa ito sa Biblia. John 8:32, sisulti John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Gusto kang maging gawas nun ka sa brainwashing? Know the truth. O ang truth, ngayon mong mahibaluan mo ay maghatag kanimong kagawasan. The world brainwashes. Jesus' blood washes our sins. You don't need a mental makeover. You need a spiritual cleansing. Wala ka makinahanglan og makeover sa imong panghuna-una. Ang imong gikinahanglan is spiritual cleansing. In other words, let go of worldly lies, false teaching, and confusion. Come, be washed by the blood of the Lamb that still speaks today. Until today, ang dugo ni Kristo Jesus kanunay naaga po nagsulti po. Paduol. Gusto kang mahinluan. Yung sa atong kanta doon ay hymnal na nag-ingon, what can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Wala na'y makahinlo kani kanato. Only the blood of Christ. Katapusang versikulo, Revelation chapter 1, verse number 5. It says, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Only the blood of Christ washes our sins away. In other words, apart from the blood of Christ, or without the blood of Christ, gawas kung wala ang dugo ni Kristo Jesus. In other words, no blood, no salvation. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kaluwasan sa atuang kalag. So kung gusto tag kaluwasan sa kalag, nagkinahanglan ta sa dugo ni Kristo Jesus ngayang giula dito sa krus sa Kalbaryo. Walay binuhatan, walay pagpamiyembro simbahan, walay sakripisyo, walay paghatag, dili ingon ana, walay kaluwasan dihang dapita. Ang kaluwasan sa kalag sa tao nagdepende sa iyang pagtuo sa giula ni Kristo nga dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi ni ana nga dugo ngayang giula, makabaton ka sa libre kaluwasan.